Okay, game. Short video lang mga lods. Pag-usapan na natin yung leveling dito sa Lord 9 Infinite Class sa C. So, pag nagpapa-level ka, kung nagsa-start ka pa man or medyo nasa kalagitnaan ka na, pag-usapan natin yung mga dapat natin gawin para mapabilis na konti yung leveling natin. Of course, sa mga nagsisimula pa lang, ang pinaka-importante yung main quest gagawin natin at yung sub quest. Yung pinakadalawang yan yung magbibigay sa inyo ng experience sa simula. Mainly yung main quest, of course. Yung sub quest, pwede mo nang isabay yan actually sa simula kung hindi ka naman masyadong madaling-madali or naghahabol, kasi yung sa sub quest may mga bigay yan kasi na rewards na minsan maganda, like yung mga chalice, yun yung stat points. Tapos rin yan, prerequisite din yan para maka-move on ka sa mga main quest, kasi may main quest na hihinto siya, kailangan tapusin mo muna yung isang sub quest. So mas magandang isabay mo na yun sa simula. Yun kasi yung ginawa ko okay naman, nakakabol naman ako. Level 52 na ako, kaya 5th day ng Lord 9. Ayun, so bukod sa main quest and sub quest, ang next na pwede mong gawin is, of course, mag-grind ka. Before grind pala, syempre meron tinatawag dito na dungeons. Sa dungeon na to, may tatlo yan. Sa yung unang to, medyo mataas pa yung level requirement, 84 to 93. Yan yung mga may combat power requirement yan, mataas, 64,000. Tsaka yung mga mobs dyan, level 84 to 93. So hindi pa natin kaya sa simula yan. Muna natin to. Pass muna tayo dyan. Ang gagawin natin, itong Darkwood tsaka Corrupted Labyrinth. Yung Darkwood may tigi 1 oras ka dyan, tsaka Corrupted Labyrinth 1 oras ka rin dyan. So dito sa Darkwood may first floor, second floor, third floor, depende kung ano level mo na. Kung nasa 35 ka na or 27, pwede ka na dito. Pag level 27 makakapasok ka na rito, kaya mo na yung mga mobs dyan. Tapos dito pag level mga 30, nasa 40 ka na, pasok ka na dito sa second floor, pwede mo na yan, kaya na yan. And then dito naman sa third floor, pag nasa 48 ka na, ganyan, malapit ka na sa 50, magdito ka na. At ang may papayo ko lang, pag nandito kayo sa kuha kayo ng party nyo pag papasok kayo rito, kasi bukod sa makakatipid ka ng pots, kasi syempre kung mag-isa ka lang, gamit ng pots ayan 80 pag sinet mo ito 85%, pag lower than 85 magpapats ka. So medyo masakit din yung mga mobs. So pag may party ka, kung sabay-sabay kayo nag-hit ng makakatipid ka ng pots, diba? Although hindi sharing yung experience sa dungeon, makakatipid ka naman sa pots in the long run. Para sa akin yung iba mas prefer nilang single sila, solo sila. Tsaka syempre kung may party ka, meron kang party effect. So kung magdalawa lang kayo, wala siyang effect. Pag tatlo na kayo, meron na kayong gold gain 1%, tsaka bonus mastery experience na 0.5. Mas marami kayo, mas maganda. 5 players, yun yung maximum. Bonus experience 1.5. So makakatulong yan. So yun, pagkatapos ng dungeon, pag nakakuha nyo na yan, pwede rin kayo mag-extend dyan. By the way, eto, may charge time, pwede kayo mag-extend kung may ganito kayo. Ito binibigay lang to sa mga sa mail natin, or pwede mo rin siyang bilhin through diamonds. Ito wala na ako dito ubos na. Pwede mo siyang bilhin dito sa shop, consumables. Ito dungeon ticket time, ayan, tig 300 ka lang kung may diamonds ka. Ngayon, tapos next thing, tapos yung mag dungeons, siyempre kung mag-grind naman kayo, the best place to grind at the moment is yung dito sa first map.
Ito sa secret laboratory. Dito ang entrance niyan, dito. Pupunta kayo dito sa third part ng first map. Dito kayo magsuspawn in front of secret laboratory dito sa corrupted base. Tapos papakita ko, fast travel tayo. Ayan, pag dito lakad ng konti, daming bato. Ayan, puro bot lahat yan. Kumpulan sila dyan. Ayan, dito tayo akyat. So dito tayo galing, sakit tayo dito. Ayan, ito yung secret laboratory. Bakit dito? Punta ng mga tao. Kasi dito mabilis mamatay. Maliit lang yung HP ng mga mobs. Ang dali nilang patayin eh. So syempre pag madaling patayin, mas mabilis yung mas konti yung HP nila, tsaka mas mabilis ang respawn dun sa lugar. So tuloy-tuloy lang yung mo. So kung nasa level 30 ka pa lang, 30 plus ka pa lang, dito ka muna sa kalahating yan, sa left part ng dungeon na to. Yung mga mobs dyan nasa 30 to 30 plus lang. Ganyan. Ayan, tignan natin kung ano. Ayan, 32 yun, 32. Dati mo, dami pa rin nag-aano dito. 32, 32. Ayan, puro 30, nasa 30s lahat dito na mobs. Tapos pag medyo mahina na yung bigay ng experience sa'yo, punta ka na dito sa bahagi ng dito ka na sa bandang side na to. Punta tayo dito, tignan natin kung ano level na yung mga mobs. Ayun, 35 na pag lumalalim, walang mga 40 plus dito. Alam ko 50 na kaagad pag dumating ka sa gitna So check natin, 35 pa rin, 35. Eto, 52 na kaagad dito. So pag mga nasa 40 plus ka na, 48 ganyan, dito na kayo tumambay. Ayan kumpulan sila. Paramihan dyan, mga party yan. So pwede ka rin naman mag solo tulad nito. Solo siya pag medyo kaya-kaya mo lang mag-isa. Ang downside lang doon, syempre gagamit ka talagang pots. Hindi mo siya may iwan overnight. Kasi ang maganda lang dito sa party, pwede mong iwan overnight. Kunyari, grind ka, iwan mo yung PC mo naka-on or cellphone mo naka-on overnight. Mag-party ka, or kung wala kang party, sumabay ka dito. Dito ka magpwesto, i-auto mo lang dyan. Auto ka dito. Tapos, set mo yung mo ng 10 meters lang. Pag nakita mo na yung bilog na yan, hindi yan lalabas ang character mo dyan unless may tumama sa yung monster na tagalabas ng bilog. Ayan, lumalabas siya kasi may tumama sa kanyang Ayan, dito tayo. Ayan, dyan lang yan. Sa bawat kill ko, meron nasa 4,000 plus 2,000. Ayan, iwan mo dyan, magdamag. Kung kaya ng PC mo, iwan mo lang dyan magdamag. Pag gising mo, ka na, level ka na ng isa, level ka na ng dalawa kung lower level ka pa. Ako sa ngayon, pag iniiwan ko to, kulang pa yung magdamag para sa isang level. So medyo mabagal na ngayon. Pero at least, 'di ba, nagle-level. Tapos bukod pa dito, may isa pang klaseng pa-level, kaso hindi ko masyadong i-advise to unless kailangan mo nang talagang patayin yung PC mo. Ito ang tinatawag nilang offline leveling. Ito dito sa gilid, offline. May 8 hours ka para mag-offline level yung mo. Pili ka lang ng lugar. Siyempre pipiliin mo yung pinaka-latest kasi mas mataas yung experience na bigay. Kaso sa experience kasi namin, pag ginagawa namin to, ang baba ng bigay ng experience talaga. Kumpara mo sa naka-online ka, online AFK ka lang, ang laki. Kasi siguro dahil pag ginamit mo to, yung offline mode, dadalhin ka lang niya sa mga dito lang, sa may combat power na 17.5.
So yung ang binabanatan niya offline siguro yung mga lower mobs lang, hindi yung mobs na gusto mo. So yun ang theory ko. Pero kung kailangan mo talaga magpatay ng PC or cellphone, magpahinga, hindi mo gamitin mo to kaysa sa wala, di ba? Offline mode mas maganda pa rin yun. Yan, napapatay yung PC, kaya pag gusto mo pahinga, i-offline yung mode nyo lang. So yun, may chalice, di ba? Pag tinatapos nyo yung mga chapter. So yun, next time pag-usapan natin combat power siguro, no? Kung ano-ano mga pwedeng gawin para patasin yung combat power, para medyo mahaba na rin yung video sabi ko short video lang. Okay. Alright, thank you mga lods. Kung gusto niyo yung video, pa-subscribe na lang. Bagong lang pala, konti pa lang tayo wala pa masyadong subscriber dito. Thank you.